Huwag ka ng maraming arte, Floor. Just sign the papers. Kailangan mong aminin na ikaw ang nag-divert ng funds ng kumpanya para sa pansarili mong luho. Ang boses ni Mateo ay kasing lamig ng hanging humahagupit sa bintana ng kanilang mansyon. Wala ni bakas ng pag-alinlangan sa kanyang mga mata. Ang mga matang dati ay tinitingnan ni Floor bilang kanyang kanlungan. Ngayon ang mga ito ay tila 2 pirasong matigas na bato na handang dumurog sa kanya. Dahan-dahang ibinaba ni Floor ang mangkok ng mainit na sopas na kanina pa niya tinitimpla sa kusina. Ginawa niya iyon dahil akala niya ay pagod si Mateo mula sa trabaho, akala niya ay kailangan nito ng kalinga dahil sa bigat ng problemang pinansyal na kinakaharap ng kumpanya ng mga ilustre. Ang usok mula sa sopas ay humahaplos sa kanyang mukha, isang meryendang puno ng pagmamahal na nauwi sa isang lason ng pagtataksil. Mateo, ano itong sinasabi mo? Ang kanyang boses ay isang manipis na sinulid, halos maputol sa tindi ng panginginig. Pinalalabas ninyo na ninakawan ko ang pamilya mo. Alam mong wala akong kinuha kahit 1 sentimo. Gabi-gabi akong nagpupuyat sa pagre-restore ng mga gown para lang makatulong sa mga gastusin natin. Bumukas ang pintuan ng library at pumasok si Doña Consuelo Ilustre. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa sahig ay tila bawat baitang ng hatol ng kamatayan para kay Floor. Nakasuot ito ng perlas, mukhang kagalang-galang, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay puno ng kamandag. Huwag kang magmalinis, Florencia. Wika ng matanda habang inilalapag ang isang gintong pluma sa ibabaw ng mesa. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin. Sino ang nagbayad ng operasyon ng nanay mo noong nag-aagaw buhay siya? Sino ang nagbigay sa iyo ng matitirhan nang mamatay siya at maiwan kang palaboy kami, Floor? Ang pamilya Ilustre. Lumapit ang matanda sa kanya. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila sumasakal sa hangin. 1 pirma lang, Floor. Akuin mo ang kasalanan ni Mateo sa kasino. Sabihin mong nalulung ka sa luho. Pagkatapos nito, aayusin namin ang lahat. Hindi ka naman tatagal sa kulungan, hahanapan ka namin ng magaling na abogado. Pero kung tatanggi ka, hihilahin namin ang pangalan ng nanay mo sa putikan. Sasabihin naming magnanakaw din siya. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Floor. Naramdaman niya ang unti-unting pamamanhid ng kanyang mga daliri. Ang mangkok na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na kamay. Bumagsak ito sa sahig, nagkalat ang puting porselana at ang mainit na sabaw sa kanyang paanan, ngunit hindi niya naramdaman ang paso. Mas matindi ang hapdi na nagmumula sa kanyang dibdib, isang uri ng sakit na tila tinutusok ng libu-libong karayom ang kanyang puso. Tumingin siya kay Mateo, naghahanap ng kahit katiting na awa, ng kahit anong senyales na ipagtatanggol siya nito. Ngunit tumalikod si Mateo at tumingin sa bintana, tila mas interesado sa ulan kaysa sa babaeng 7 taon niyang naging katuwang sa lahat ng hirap. Mateo, akala ko ba mahal mo ako? Bulong ni Floor, ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Love won't pay the debts, Floor. Maikling sagot ni Mateo nang hindi lumingon. Kailangan kong iligtas ang kumpanya. Kailangan kong iligtas ang pangalan ko. Kung mahal mo talaga ako, gagawin mo ito para sa akin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Floor sa gitna ng kanyang pagkasira. Ang 7 taon ng pagsisilbi, ang mga gabing walang tulog, ang lahat ng sakripisyong ibinigay niya para maging karapat-dapat sa pamilyang ito, lahat pala iyon ay walang halaga. Sa paningin nila, siya ay isa lamang piraso ng tela na pwedeng gupitin, itapon, o gawing panakip sa kanilang mga dumi. Sa katahimikan ng silid, ang tanging naririnig na lamang ay ang malakas na tibok ng kanyang pusong unti-unting nagiging abo. Tumingin siya sa papeles na nasa mesa, ang mga letrang naroon ay tila mga anay na kumakain sa kanyang dangal. Ito na ba ang katapusan ng lahat ng kanyang pinangarap? Ito na ba ang kabayaran sa pagmamahal na inakala niyang tapat? 1 pirma lang, Floor. 1 pirma para sa bawat butil ng gamot na nagpahaba sa buhay ng nanay mo noon. Huwag mong sabihing nakalimutan mo na ang lahat ng iyon. Ang boses ni Doña Consuelo ay tila isang banayad na haplos na may kasamang lason. Nanatiling nakaluhod si Floor sa malamig na sahig, dahan-dahang pinupulot ang mga piraso ng basag na porselana. Ang sabaw na kanina ay mainit at puno ng pag-asa, ay malamig na ngayon, humahalo sa alikabok ng library. Isang mabisang kabalintunaan na sa gitna ng kanyang pagkasira, ang tanging iniisip pa rin niya
ay ang linisin ang kalat sa pamamahay ng mga taong dumudurog sa kanya. Hindi ko nakakalimutan, Doña Consuelo. Sagot ni Flor, ang kanyang tinig ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Araw-araw kong pinasasalamatan ng Diyos dahil sa inyo humaba ang buhay ni nanay. Akala ko ang 7 taon ng tapat na pagsisilbi at pagmamahal ko kay Mateo ang kabayaran yon. Kulang pa rin po ba? Tumunog ang mamahaling takong ni Consuelo habang lumalapit ito. Huminto ang dulo ng kanyang sapatos sa tapat mismo ng nanginginig na kamay ni Flor. Ang utang na loob, Hija, ay hindi nababayaran ng serbisyo. Ito ay isang tanikala na habang buhay mong dadalhin. You are part of this family, right? At sa pamilyang ito, may mga kailangang magsakripisyo para sa ikabubuti ng nakararami. Mateo has a bright future in politics. Ang pamilya Ilustre ay tinitingala sa lipunan. Gusto mo bang gumuho ang lahat ng iyon dahil lang sa ilang pagkakamali sa kasino? Lumingon si Flor kay Mateo na hanggang ngayon ay nananatiling nakatalikod. Mateo, sabihin mo sa akin, ito ba talaga ang gusto mo? Ipapako mo ako sa krus para sa mga pagkakamali mo? You promised me a wedding, not a prison cell. Huminga ng malalim si Mateo, ngunit hindi pa rin nito magawang harapin ang babaeng minsan ay tinawag niyang buhay niya. Flor, please, it's just for a few years. My mom will handle the press. Magiging maayos din ang lahat. After this, we can start over. Babawi ako sa iyo, promise. Start over? Isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyong lalamunan ni Flor. Paano tayo magsisimula uli kung ang pundasyon ng pagsasama natin ay ang aking pagkawasak? Mateo, look at me. Tumingin ka sa mga mata ko at sabihin mong karapat-dapat ako sa ganitong uri ng trato. Ngunit hindi lumingon si Mateo. Sa halip, si Doña Consuelo ang muling bumasag sa katahimikan. Kinuha nito ang gintong pluma at muling inilapit sa mukha ni Flor. Don't be dramatic, Flor. Isipin mo ang dangal ng nanay mo. Gusto mo bang malaman ng buong Pilipinas na ang pamilya Santos ay binubuo ng mga taong walang marunong tumanaw ng utang na loob? I can make your life a living heaven or a literal hell. Pumili ka. Naramdaman ni Flor ang bigat ng tanikalang binabanggit ng matanda. Tila bawat sentimong ginastos ng mga Ilustre sa ospital noon ay nagiging mga bakal na rehas na unti-unting kumukulong sa kanya. Ang hangin sa silid ay nagiging kasing bigat ng tingga. Tiningnan ni Flor ang kanyang mga daliri, may nakadikit pang isang manipis na hibla ng gintong sinulid mula sa gown na nire-restore niya kaninang hapon. Isang simbolo ng kanyang sining ng kanyang dignidad na ngayon ay pilit na niyayapakan. Dahan-dahang tumayo si Flor, ang kanyang likod ay tuwid na tila isang kwerdas ng gitara na handa ng maputol. Inabot niya ang pluma. Ang lamig ng metal ay gumapang sa kanyang buong katawan, tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Ang bawat letra sa dokumento ay tila mga anino ng mga demonyong naghihintay sa kanyang pagbagsak. Kung pipirmahan ko ito. Panimula ni Flor, ang kanyang mga mata ay nakapako na ngayon kay Doña Consuelo. Asahan ninyong tapos na ang utang na loob ko sa inyo. Hinding-hindi na ninyo mahahawakan ang leeg ko kailanman. Isang ngiting tagumpay ang sumilay sa mga labi ng matanda. Of course, Hija, pagkatapos nito malaya ka na sa lahat ng obligasyon. Ngunit sa loob ni Flor, may isang apoy na unti-unting nagliliyab sa gitna ng kanyang pighati. Isang pangako sa sarili na hindi ito ang huling kabanata ng kanyang kwento. Ibinaba niya ang dulo ng pluma sa papel. Ang puting pahina ay tila isang malawak na desyerto na handang lumamon sa kanyang kinabukasan. Nang tumama ang tinta sa papel, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi ito pagsuko, kundi ang simula ng isang mapanganib na laro. Isang laro kung saan hindi na siya ang biktima, kundi ang manunulat ng sarili niyang tadhana. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang lagda, isang malakas na tunog ng pagkatok ang narinig mula sa labas ng library, kasunod ang pagpasok ni Bianca na may dalang balita na ikinaputla ni Doña Consuelo. Mommy, ang mga tao sa labas. May mga pulis at mga taga-bangko sa gate, hinahanap si Mateo. Ang sigaw ni Bianca ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa loob ng library. Ang papel na kinalalagyan ng lagda ni Flor ay bahagyang nayupi sa ilalim ng nanginginig niyang kamay. Nakita ni Flor ang mabilis na pagbabago sa mukha ni Doña Consuelo. Ang kaninang mapanuring ngiti ay napalitan ng isang maputlang maskara ng takot. Hindi na nakapaghintay ang tadhana. Ang kasalanan ni Mateo ay mas mabilis pang kumalat kaysa sa tinta sa dokumentong nasa harap nila.
Mateo, dumaan ka sa likod, Bianca, harapin mo sila at sabihing wala rito ang kapatid mo. Nagmamadaling utos ni Consuelo, ang kanyang boses ay hindi na banayad, kundi puno na ng desperasyon. Sa gitna ng kaguluhang iyon, habang nagkakandara pa ang mga ilustre, na itago ang kanilang baho, nanatiling nakatayo si Flor sa gitna ng silid. Para siyang isang estatwa ng pighati na napag-iwanan na ng panahon. Ang mga tao sa paligid niya ay tila mga aninong nagtatakbuhan habang siya ay nananatiling nakakulong sa katahimikan ng kanyang sariling pagkawasak. Ngunit ang katahimikang iyon ay muling nabasag nang bumukas ang pinto ng library sa isang paraang hindi marahas, kundi puno ng awtoridad. Isang lalaking may matikas na tindig ang pumasok. Nakasuot siya ng isang dekalidad na kulay abong Amerikana na tila sadyang idinisenyo para sa kanyang malapad na balikat. Ang kanyang mga mata na kasing talas ng isang agila ay agad na lumibot sa silid bago huminto sa kinalalagyan ni Flor. Hindi siya mukhang pulis at lalong hindi siya mukhang taga-bangko. May dalisay na kapanatagan sa kanyang mukha na tila kayang magpatigil sa anumang bagyo. Good evening, I am Attorney Rafael De Vega. Pagpapakilala niya, ang kanyang boses ay malalim at may awtoridad na hindi na kailangang sumigaw para pakinggan. I am here on behalf of the Board of Directors. May mga kailangang linawin tungkol sa nawawalang pondo ng kumpanya. Lumingon si Consuelo, pilit na ibinabalik ang kanyang huwad na katapangan. Attorney, gabi na. Maaari nating pag-usapan ito sa opisina bukas. Kasalukuyan kaming may mahalagang pinag-uusapan sa pamilya. Sa tingin ko ay hindi na makakapaghintay ang bukas, madam. Kalmadong sagot ni Rafael. Lumapit siya sa mesa at saktong tumingin sa papel na katatapos lang lagdaan ni Flor. Pagkatapos lumingon siya kay Flor. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, naramdaman ni Flor na may isang taong tumingin sa kanya, hindi bilang isang kagamitan, kundi bilang isang tao. Napansin ni Rafael ang dumi ng sabaw sa paanan ni Flor at ang mantsa ng tinta sa kanyang mga daliri. Hindi ito nakatakas sa kanyang mapanuring paningin. Sa gitna ng tensyon, humakbang siya palapit kay Flor. Isang estranghero, ngunit ang presensya niya ay nagbigay ng kakaibang init sa nanlalamig na katawan ng dalaga. Are you all right, Miss? Pintanong ni Rafael sa isang boses na sadyang ibinaba para sa kanya lamang. Hindi nakasagot si Flor. Ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik. Tanging ang pagtango lamang ang nagawa niya, habang ang isang butil ng luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyang gumulong sa kanyang pisngi. Ang hindi inaasahang malasakit ng isang estranghero ang naging huling mitsa para gumuho ang pader na pilit niyang itinayo. Kinuha ni Rafael ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Flor. Nang magdikit ang kanilang mga balat, naramdaman ni Flor ang isang tila kuryenteng gumising sa kanyang natutulog na katinuan. Ang panyong iyon ay may amoy ng lavender at malinis na papel, isang amoy na malayo sa masangsang na amoy ng kasinungalingan sa loob ng mansyong iyon. Don't let them make you sign anything you'll regret. Bulong ni Rafael sapat lang para marinig ni Flor. Ang kanyang mga mata ay nagpapaabot ng isang mensahe na hindi kayang bigkasin ng bibig. Isang babala at isang pangako. Tumalikod si Rafael at hinarap si Consuelo. Madam, as a legal consultant, I must inform you that any document signed under duress or psychological manipulation will not hold in court, especially if the person signing is not the one who spent the money in a high-stakes poker game in Macau last month. Napaatras si Mateo sa narinig. Ang lihim na akala nila ay naitago na sa ilalim ng pangalan ni Flor ay biglang nabulgar sa isang iglap. Sa kabilang banda, napatingin si Flor kay Rafael. Sino ang lalaking ito? Bakit tila alam niya ang lahat? At bakit sa kabila ng takot ay nakaramdam si Flor ng isang mitsa ng pag-asa na hindi pa niya naramdaman kailanman? Habang ang mga ilustre ay nagsisimulang magtalo sa harap ng abogado, dahan-dahang itinuwid ni Flor ang kanyang tayo. Pinahid niya ang kanyang luha gamit ang panyo ni Rafael. Sa bintana, ang kidlat ay muling gumuhit sa kalangitan na tila isang hudyat na ang gabi ng paghihirap ay simula pa lamang ng isang mas malaking laban. Ang inggit ay parang anay tahimik na kumakain sa loob ng isang tao, hanggang sa tuluyan ng gumuho ang kahit na pinakamatibay na haligi ng dangal. Habang ang mansya ng mga ilustre ay nababalot ng katahimikan matapos ang tensyon sa pagdating ng mga pulis at ni Attorney Rafael, isang madilim na balak naman ang nabubuo sa silid ni Bianca. Hindi pwedeng mangyari ito. I am an ilustre. Hindi ako pwedeng humarap sa altar
na walang suot na designer gown. Ang boses ni Bianca ay puno ng pait habang nakatingin sa kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang gown na galing pa sa Paris ay kinuha ng mga taga-bangko bilang bahagi ng paniningil sa utang ni Mateo. Para sa kanya ang kanyang kasal, ang pinakaimportanteng kaganapan sa Manila, at hindi niya hahayaang maging tampulan siya ng tsismis dahil lang sa kakulangan ng pera. Sa kabilang dako sa isang maliit at madilim na sulok ng mansyon na nagsisilbing workspace ni Flor, naroon ang isang luma, ngunit maingat na inaalaga ang cabinet na gawa sa Nara. Sa loob niyon nakasabit ang isang obra maestra na tila humihinga sa gitna ng kadiliman. Iyon ang kasuotang gawa sa mga hiblang ginto, ang huling pamana ng ina ni Flor na si Aling Rosa bago ito pumanaw. Bawat tahi, bawat burda, at bawat hibla ng ginto rito ay naglalaman ng mga huling hininga at pangarap ng kanyang ina para sa kanya. Dahan-dahang pinihit ni Bianca ang seradura ng pinto ng workspace ni Flor. Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng pinto ay tila isang babala na binaliwala ng kanyang kasakiman. Pumasok siya ng walang sapato para hindi makalikha ng anumang ingay sa sahig. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ay tumama sa cabinet at doon nasilayan ni Bianca ang kinang na matagal na niyang kinakainggitan. "You don't deserve this floor," bulong ni Bianca sa hangin, ang kanyang mga mata ay nanilisik sa pagnanasa. Isang hamak na taga-tahika lang. Ang ganitong kaganda at kamahal na tela ay para sa isang tunay na reyna, para sa akin. Maingat niyang binuksan ang cabinet. Ang amoy ng tuyong petals ng sampagita at lumang tela ay humalimuyak, isang amoy na nagpapaalala sa pagmamahal ng isang ina, ngunit para kay Bianca amoy iyon ng pagkakataon. Kinuha niya ang gown. Ang bigat ng gintong hibla sa kanyang mga kamay ay tila hindi sapat upang gisingin ang kanyang natutulog na konsensya. Mabilis siyang lumabas, dala ang tanging kayamanan na nag-uugnay kay Flor sa kanyang nakaraan. Samantala sa labas ng mansyon, nakatayo pa rin si Flor, sa ilalim ng ulan, hawak ang panyong ibinigay ni Rafael. Pinagmamasdan niya ang papalayong sasakyan ng abogado. Sa gitna ng lamig, ang init ng panyong iyon sa kanyang palad, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas upang bumalik sa loob. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay may isang boses sa loob niya na nagsasabing hindi siya mag-iisa sa laban na ito. "Salamat, Attorney Rafael." Mahinang sambit ni Flor, ang kanyang mga mata ay nakapako sa dilim. Isang bahagi ng kanyang puso ang natatakot, ngunit isang bahagi naman ang nagsisimulang maniwala na baka may hustisya pa sa mundong ito. Pumasok si Flor sa mansyon, dumaan sa mga pasilyong puno ng mga anino ng mga ilustre. Ang bawat hakbang niya ay tila mas mabigat kaysa kanina. Dumiretso siya sa kanyang workspace, ang tanging lugar kung saan nararamdaman niyang kasama pa rin niya ang kanyang ina. Gusto niyang hawakan ang gown, gusto niyang humingi ng tawad sa kanyang ina dahil sa muntik na niyang pagsuko kanina sa library. Ngunit nang buksan niya ang pinto, sinalubong siya ng isang nakakangilong katahimikan. Ang pintuan ng cabinet ay bahagyang nakabukas, tila isang bibig na sumisigaw sa kawalan. Huminto ang pagtibok ng puso ni Flor. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila naglaho. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang bakanteng hanger sa loob. Ang gintong kinang na dati ay nagbibigay ng liwanag sa madilim na silid ay wala na. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng sampagita at ang lamig ng Nara. "Nanay," ang bulong ni Flor ay isang hikbi na hindi mailabas. Wala na ang huling alaala mo." Sa labas ang kulog ay muling umalingaw-ngaw, tila isang malupit na tawa na kumukutya sa kanyang bagong kawalan. Sa kabilang dako ng mansyon, narinig ni Flor ang mahinang tunog ng gunting na tumatama sa matigas na bagay mula sa silid ni Bianca, isang tunog na nagpapahiwatig ng isang mas malalim na paglapastangan. "Putulin mo ang manggas niyan, masyadong mahaba at makaluma, at ang laylayan paikliin mo para magmukhang moderno. Huwag mong alalahanin ang mga borda-semento lang yan ng nakaraan." Ang boses ni Doña Consuelo ay kasing talim ng gunting na hawak ng mananahi. Pagdating ni Flor sa pintuan ng silid ni Bianca, ang kanyang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Sa gitna ng silid nakasuot kay Bianca ang gintong gown, ang sagradong alaala ng kanyang yumaong ina. Ngunit hindi ito suot ng may paggalang. Tinitingnan ito ni Bianca sa salamin na parang isang piraso lamang ng basahan na kailangang baguhin para umayon sa kanyang luho. "Hindi, huwag!" Ang tinig ni Flor ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga paa ay tila nabaon sa sahig, hindi makagalaw,
habang pinapanood ang bawat pagpitik ng gunting. Nang marinig ang kanyang boses, lumingon si Bianca nang may mapangaping ngiti. O, nandito na pala ang tunay na may-ari. Look, Flor, kinuha ko na. Kinuha na rin naman ninyo ang lahat sa amin dahil sa utang ni Mateo. Kaya patas lang na kunin ko ang kaisa-isang bagay na may halaga sa iyo. At huwag kang mag-alala, gagawin ko itong maganda. Masyadong amoy lupa ang disenyo ng nanay mo. Bitawan ninyo yan. Pakiusap. Humakbang si Flor palapit, ang kanyang mga kamay ay nanginginig at nakaabot sa hangin, tila sinusubukang saluhin ang bawat hibla ng ginto na nalalaglag sa sahig. Iyan na lang ang natitira sa akin. Iyan ang huling hininga ni nanay. Huwag ninyong lapastanganin ang alaala niya. Huminto ang mananahi, nag-aalinlangan, ngunit isang matalim na tingin mula kay Doña Consuelo ang nagpabalik sa kanya sa pagtatrabaho. Muling bumaon ang talim ng gunting sa pinong seda, isang tunog na tila direktang humihiwa sa balat ni Flor. Magpasalamat ka pa nga, Florencia. Wika ni Consuelo, habang marahang humihigop ng tsaa, tila nanonood lamang ng isang ordinaryong palabas. Ang basahang yan na itinago mo sa madilim na cabinet ay sa wakas ay isusuot ng isang ilustre. Bibigyan namin ng saysay ang paghihirap ng nanay mo. Isang karangalan para sa kanya na ang kanyang gawa ay makikita sa pinakamalaking kasal sa bansa. Ituring mo na lang itong karagdagang bayad sa utang na loob mo. Naramdaman ni Flor ang pag-akyat ng isang mainit at mapait na likido sa kanyang lalamunan. Ang kanyang paningin ay nagdidilim, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa tindi ng puot na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Ang bawat gupit sa tela ay tila isang latay sa kanyang likuran. Nakikita niya ang mukha ng kanyang ina, ang mga mata nitong malabo na noon dahil sa katarata, ngunit pilit pa ring tinatahi ang bawat hibla ng ginto habang umuubo ng dugo sa banig. Ang bawat tahi ay isang panalangin para sa kinabukasan ni Flor, at ngayon ang mga panalangin iyon ay pinagpipira-piraso sa harap ng kanyang mga mata. Dahan-dahang yumuko si Flor. Pinulot niya ang isang maliit na piraso ng ginupit na manggas na nalaglag malapit sa kanyang paanan. Ang hibla ng ginto ay tila tumitibok pa rin sa kanyang palad, nagpaparamdam ng init ng pagmamahal na ngayon ay nilalamig na. Siya ay nanatiling tahimik, ngunit sa loob niya ang huling bahagi ng mahinhin at matiising Florencia ay tuluyan ng pumanaw kasabay ng pagkalagas ng telang iyon. Hindi na siya sumigaw, hindi na siya nakiusap. Sa halip tumayo siya, nang tuwid ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng asero. Tiningnan niya si Bianca at ang kanyang biyenan na parang mga estrangherong hindi nakarapat-dapat sa kanyang kahit anong emosyon. Sana ay maging masaya kayo sa suot ninyo, bulong ni Flor. Ang kanyang boses ay patay at walang buhay. Dahil ang bawat hiblang iyan ay hindi lamang ginto. Iyan ay binuo mula sa sakripisyo at dangal, mga bagay na hinding-hindi ninyo magkakaroon. Kahit gaano pa karaming pera ang nakawin ninyo sa akin. Tumalikod si Flor at lumabas ng silid nang hindi lumilingon. Sa bawat hakbang niya palayo, ang bigat sa kanyang dibdib ay napapalitan ng isang nakakatakot na kalmado. Alam niya ngayon na ang hustisya ay hindi ibinibigay. Ito ay kinukuha. Ang kanyang ina ay hindi lamang nag-iwan ng damit. Nag-iwan ito ng isang sining na si Flor lamang ang nakakaalam kung paano gamitin. Pagdating niya sa kanyang workspace, naupo siya sa harap ng kanyang lumang makina. Ang tanging naririnig na lamang sa madilim na silid ay ang kanyang sariling paghinga. Kinuha niya ang isang pirasong hibla ng ginto na nasa kanyang palad at itinali ito sa kanyang daliri. Isang sumpa, isang pangako, at isang babala. Maaari nilang gupitin ang tela, ngunit hindi nila kayang putulin ang espiritu ng isang babaeng wala na ring natitira, kundi ang kanyang galit. Dad, ang pagkawasak ay hindi palaging maingay. Kung minsan ito ay ang nakabibinging katahimikan sa loob ng isang silid, kung saan ang tanging natitira ay ang amoy ng naglahong pangarap. Nakaupo si Flor sa harap ng kanyang lumang makinang pantahi. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa malamig na bakal. Sa labas ang ulan ay tumila na, ngunit ang bawat patak ng tubig na nahuhulog mula sa mga dahon ay tila mga luhang hindi na kayang ilabas ng kanyang mga mata. Doon siya nahanap ni Attorney Rafael de Vega. Hindi ito kumatok, sa halip ay dahan-dahan lamang nitong itinulak ang pinto na tila natatakot na baka sa isang maling galaw ay tuluyan ng gumuho ang natitirang lakas ni Flor. Hindi sapat ang umiyak sa dilim, Flor. Ang malalim na boses ni Rafael
ay bumasag sa katahimikan. Lumapit siya at tumayo sa likuran ng dalaga. Hindi niya kailangang makita ang mukha ni Flor upang malaman na ang babaeng nasa harap niya ay isang sugatang mandirigma. Ano pang gusto ninyo, attorneys? Ang boses ni Flor ay walang emosyon kasing patay ng mga telang ginupit-gupit sa kabilang silid. Nakuha na nila ang lahat. Ang dangal ko, ang kinabukasan ko, pati ang huling alaala ni nanay. Wala na silang itinira. Dahan-dahang humakbang si Rafael sa gilid niya at naupo sa isang maliit na bangko. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng bumbilya, nakita ni Rafael ang hibla ng gintong sinulid na nakatali sa daliri ni Flor. Isang simbolo ng panunumpa na tanging ang dalaga lamang ang nakakaunawa. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, inabot ni Rafael ang kamay ni Flor. Ang kanyang palad ay mainit at magaspang, isang katibayan ng mga taon ng pagtatrabaho at paninindigan. I can help you weave a different story, Flor, bulong ni Rafael, habang tinititigan ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Naamoy ni Flor ang bango ng kanyang mamahaling sabon na humahalo sa amoy ng lumang kahoy sa silid. Ito ang unang pagkakataon na may isang lalaking tumingin sa kanya nang may ganitong tindi, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang kapantay. Naramdaman ni Flor ang isang kakaibang kuryente mula sa pagkakahawak ni Rafael. Ito ay ang tinatawag nilang kilig na matagal na niyang kinalimutan sa piling ni Mateo, ngunit ang nararamdaman niya ngayon ay mas malalim. Ito ay ang init ng isang taong handang sumama sa kanya sa gitna ng apoy. Bakit, Potes? Tanong ni Flor, pilit na binabawi ang kanyang kamay, ngunit hindi rin magawa dahil sa kaisipang ito na lamang ang tanging hawak niya sa realidad. Bakit mo ako tutulungan? Isa kang tinitingalang abogado at sila ang makapangyarihang ilustre. Anong mapapala mo sa isang katulad ko? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rafael. At sa isang saglit nakakita si Flor ng isang anino ng pait sa kanyang mga mata. Isang pait na tila kapareho ng sa kanya. Dahil ang mga ilustre ay mahusay sa pagtatago ng dumi sa ilalim ng kanilang mga gintong alpombra. At dahil katulad mo, alam ko rin ang pakiramdam ng mawala ng lahat dahil sa kasakiman ng ibang tao. Inilapit ni Rafael ang kanyang mukha. Sa tainga ni Flor, ang kanyang mainit na hininga ay nagpataas ng balahibo sa batok ng dalaga. Don't sign those papers tomorrow. Instead, I want you to keep acting as the martyr. Let them believe they've won. Let Bianca wear that gown. Habang abala sila sa paghahanda para sa kanilang tagumpay, dahan-dahan nating hihilahin ang bawat sinulid na humahawak sa kanilang kasinungalingan hanggang sa ang lahat ay gumuho sa harap ng buong mundo. Napatingin si Flor kay Rafael. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng isang mapanganib na determinasyon. Anong kailangan kong gawin? Trust me, simpleng sagot ni Rafael. Itinaas niya ang kamay ni Flor at dahan-dahang hinalikan ang likod niyon, malapit sa gintong sinulid na nakatali sa kanyang daliri. Ang halik na iyon ay hindi lamang isang paggalang. Ito ay isang selyo ng isang alyansang nabuo sa gitna ng pighati. Tumayo si Rafael at bago lumabas ay lumingon uli ito. Matulog ka ng mahimbing, Flor, dahil simula bukas hindi na ikaw ang biktima. Ikaw na ang magiging bangungot ng pamilya ilustre. Nang makaalis si Rafael, nanatiling nakatitig si Flor sa kanyang kamay. Ang bahagi ng kanyang balat na hinawakan ni Rafael ay tila nagbabaga pa rin. Hindi niya alam kung maaari ba siyang magtiwala sa lalaking ito na puno rin ng sariling mga lihim, ngunit sa gabing ito, ang panganib na dala ni Rafael ay mas matamis kaysa sa kaligtasang inaalok ng kanyang katahimikan. Gayunpaman, sa labas ng pintuan, isang anino ang nakikinig. Si Maricar, ang katulong na matagal nang pinagkakatiwalaan ni Flor, ay nakarinig sa usapan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang hawak ang kanyang cellphone, handang ibenta ang bagong impormasyong ito para sa ilang pirasong pilak mula kay Doña Consuelo. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga ilustre ay hindi tanda ng kapayapaan. Ito ay ang katahimikang namamagitan sa bawat kidlat at sa nagbabadyang dagundong ng kulog. Sa bawat sulok ng marangyang bahay, may mga aninong nagtatago, mga lihim na pilit ibinabaon sa ilalim ng mga mamahaling alpombra at antigong kasangkapan. Maaga pa lamang ay nagsimula na si Flor sa kanyang mga gawaing bahay. Hawak ang isang basahan at plamer, dahan-dahan siyang naglalakad. Sa mahabang pasilyo, ang kanyang mukha ay nananatiling walang emosyon, isang maskara ng pagsunod na sadyang isinuot
para linlangin ang mga nagmamasid. Ngunit sa ilalim ng kanyang basahan nakatago ang maliliit na kagamitang ibinigay ni Rafael sa kanya kagabi. Ang mga ito ay tila maliliit na mata at tainga na handang sumipsip sa bawat dumi ng pamilyang ilustre. Siguraduhin mong malinis ang bawat sulok ng library floor. Darating ang mga investor mamaya at ayokong makakita ng kahit isang butil ng alikabok. Ang boses ni Doña Consuelo ay umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdan. Nakasuot ito ng isang silk na robe. Ang kanyang mga mata ay mapanuri habang tinitingnan ang bawat kilos ni Flor. Opo, Doña Consuelo, maikling sagot ni Flor nang hindi tumitingin. Yumuko siya bilang tanda ng paggalang, ngunit sa loob niya ang kanyang puso ay pumipintig sa bilis na tila isang tambol. Nang makapasok sa library, mabilis na kumilos si Flor. Inilagay niya ang isang maliit na recording device sa likod ng malaking frame ng portrait ni Don Teodoro Ilustre, ang yumaong padre de pamilya. Pagkatapos isa pa sa ilalim ng mabigat na mesa, nagawa sa nara. Ang bawat paggalaw niya ay maingat tila isang magnanakaw sa sariling tahanan. Ang tunog ng kanyang malalim na paghinga, ang tanging naririnig sa loob ng silid isang ritmo ng takot at determinasyon. Sa sandaling iyon, narinig niya ang paparating na mga yabag. Mabilis na bumalik si Flor sa pagpupunas ng mga libro. Pumasok sina Mateo at Consuelo, hindi napapansin ang presensya ni Flor sa madilim na sulok ng silid. Ma, we need to talk. Rafael is asking too many questions about the offshore accounts. Paano kung malaman niya na hindi lang sa kasino napunta ang pera? Ang boses ni Mateo ay nanginginig sa kaba. Ang kanyang pagiging kampante ay tila unti-unti nang naglalaho. Calm down, Mateo. As long as Flor takes the fall for the embezzlement, the auditors will stop looking. Ang mahalaga ay maikasal si Bianca sa mga Montemayor. That merger is our only way out of this bankruptcy. Sagot ni Consuelo, ang kanyang tinig ay kasing lamig ng asero. Huwag kang mag-alala kay Rafael. Abogado lang siya. I can handle people like him. Nararamdaman ni Flor ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyanan ay tila mga lason na pilit pumapatay sa natitirang bahagi ng kanyang paggalang sa pamilyang ito. Hindi lang pala utang sa sugal. May mas malalim pang katiwalian sa likod ng kanilang marangyang pamumuhay. Lumabas ang mag-ina pagkatapos ng ilang sandali. Nang masiguro ni Flor na wala na sila, dahan-dahan siyang lumabas ng library. Kailangan niyang maibigay ang mga impormasyong ito kay Rafael. Nagtungo siya sa hardin sa dulo kung saan ang mga puno ng bougainvillea ay nagsisilbing tabing mula sa mga bintana ng mansyon. Doon niya nakita si Rafael nakatayo malapit sa gate, tila may hinihintay habang nakikipag-usap sa kanyang cellphone. Lalapit na sana si Flor nang marinig niya ang sinasabi ng abogado. Ang kanyang boses ay hindi ang banayad na boses na narinig ni Flor kagabi. Ito ay puno ng puot, isang pait, na tila nanggagaling sa isang sugat na hindi kailanman naghilom. Malapit na wika ni Rafael, sa kabilang linya ang kanyang mga mata ay nakapako sa mansyon. Gagamitin ko ang babaeng ito para ubusin sila. Flor is the perfect key to open their vault of secrets. Pagbabayaran ni Consuelo ang bawat luhang ibinuhos mo, Nay. Hindi ko sila titigilan hanggat hindi sila nagmamakaawa sa lupa. Huminto ang mundo ni Flor. Ang panyong hawak niya, ang panyong may amoy ng lavender na nagbigay sa kanya ng pag-asa, ay tila biglang naging kasing bigat ng tingga. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang bagong kutsilyo na bumaon sa kanyang likuran. Gagamitin, ginagamit lang din ba siya ni Rafael? Akala niya ay nakahanap na siya ng kakampi, isang taong tunay na nagmamalasakit sa kanyang kalagayan. Ngunit tila isa lamang siyang kasangkapan sa isang mas malaking digmaan ng paghihiganti na wala siyang kinalaman. Naramdaman ni Flor ang pananakit ng kanyang dibdib, isang uri ng sakit na mas matindi pa sa pagtataksil ni Mateo. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi, ngunit bago pa niya ito mapunasan, narinig niya ang tunog ng pagkabasag ng isang paso sa likuran niya. Lumingon si Flor at nakita si Maricar, ang kanyang assistant, na nakatayo malapit sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng gulat at sa kamay nito ay hawak ang isang cellphone na tila may pinindot na button. Ate Flor! Ang bulong ni Maricar, ang kanyang mga mata ay mailap. Hindi sigurado si Flor kung ano ang nakita o narinig ng kanyang assistant, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay tila sasabog na. Sa isang iglap, tila ang buong mundo ay nagiging isang bitag na unti-unting sumasara sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng kabilugan ng buwan, ang mansyon ng mga ilustre ay tila isang malaking puntod na pinalamutian ng mga bulaklak
at mamahaling tela para sa kasal ni Bianca bukas. Ngunit sa loob ng maliit na silid ni Flor, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamlam na ningas ng isang kandila at ang munting kislap ng isang USB drive na nasa ibabaw ng kanyang lamesa. Iyon ang mitya ng kanyang kalayaan, ang sandatang pinaghirapan nilang buuin ni Rafael. Isang mahinang kumatok sa pintuan ang nagpasinghap kay Flor. Dahan-dahan siyang lumapit at binuksan ito, bumungad sa kanya ang mukha ni Rafael. Hindi ito nakasuot ng Amerikana. Ang kanyang puting polo ay bahagyang nakabukas sa may leeg at ang kanyang buhok ay tila ginulo ng hangin. May kung anong lungkot sa kanyang mga mata na tila gustong sumigaw, ngunit nanatiling tikom ang kanyang mga labi. Rafael, anong ginagawa mo rito? Masyadong mapanganib. Baka makita ka ni na Mateo. Bulong ni Flor. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lapit ng lalaki sa kanya. Hindi ako makatulog, Flor. Gusto lang kitang makita bago ang lahat bukas, sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay may lalim na tila humahaplos sa kaluluwa ni Flor. Humakbang siya papasok at dahan-dahang isinarado ang pinto. Ang amoy ng lavender at alak ay humalo sa hangin ng silid. Naalala ni Flor ang narinig niya sa hardin, ang mga salitang, "Gagamitin ko ang babaeng ito." Gusto niyang itanong, gusto niyang sumigaw, ngunit nang hawakan ni Rafael ang kanyang mga kamay, tila naglaho ang lahat ng kanyang duda. Ang init ng palad ng abogado ay tila isang sumpa na bumabalot sa kanyang pagkatao. Sigurado ka ba rito, Rafael? Kapag nailabas natin ang ebidensya bukas, wala nang balikan ito. Masisira ang pamilya Ilustre. Pag-aalala ni Flor, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa USB na nasa lamesa. Sila ang sumira sa sarili nila, Flor. Ginagawa lang natin ang nararapat. Tugon ni Rafael. Lumapit siya ng lalo sa dalaga hanggang sa maramdaman na ni Flor ang bawat paghinga nito sa kanyang noo. Dahan-dahang itinaas ni Rafael ang kanyang kamay at hinawi ang buhok na humaharang sa mukha ni Flor. Ang kanyang haplos ay kasing banayad ng isang panaginip, isang uri ng pag-aalaga na kailanman ay hindi na iparamdam ni Mateo. Sa isang saglit naramdaman ni Flor ang pagdampi ng mga labi ni Rafael sa kanyang noo. Isang matagal at mapait na halik na tila may dalang pamamaalam. Ipinikit ni Flor ang kanyang mga mata, hinahayaan ang sarili na malunod sa sandaling iyon ng huwad na katahimikan. Pakiramdam niya ay ligtas siya, na sa wakas ay may isang taong handang tumayo sa tabi niya laban sa buong mundo. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, dahan-dahang gumalaw ang kamay ni Rafael patungo sa lamesa. Sa likod ng likuran ni Flor, maingat niyang kinuha ang USB drive na naglalaman ng mga ebidensya at pinalitan ito ng isang eksaktong kaparehong device mula sa kanyang bulsa. Ang bawat galaw niya ay kalkulado, walang ingay, tila isang mahusay na salamangkero na nagnanakaw ng katotohanan sa gitna ng kadiliman. Nang kumalas si Rafael sa pagkakayakap, may isang kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Ito na ang simula ng iyong paglaya, Flor. Itago mo iyan ng mabuti. Huwag mong ibibigay kahit kanino hanggat hindi pa dumarating ang tamang oras sa simbahan. Salamat, Rafael. Kung wala ka, baka tuluyan na akong sumuko. Sagot ni Flor, ang kanyang boses ay puno ng tiwala at pag-asa. Kinuha niya ang USB na nasa lamesa, ang USB na akala niya ay ang kanyang kaligtasan, at mahigpit itong hinawakan sa kanyang palad. See you tomorrow at the altar, Flor, in front of God and everyone else, wika ni Rafael bago dahan-dahang lumabas ng silid. Nanatiling nakatayo si Flor sa gitna ng dilim, pinagmamasdan ang pintong isinara ni Rafael. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, ang unang tunay na ngiti matapos ang mahabang panahon. Sa kanyang isipan, nakikita na niya ang pagbagsak ni Doña Consuelo at ang paglaya ng kanyang sariling dangal. Ang bawat hibla ng gintong sinurid na ninakaw sa kanya ay tila muling nabubuo sa kanyang imahinasyon bilang isang korona ng tagumpay. Hindi niya alam ang taong itinuturing niyang anghel na tagapagligtas ay siya ring naglagay ng huling pako sa kanyang krus. Ang USB na hawak niya ay walang laman, kundi ang kanyang sariling pagkawasak. Samantalang sa labas sa madilim na pasilyo, tinitingnan ni Rafael ang tunay na USB drive sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Ang halik na ibinigay niya ay ang halik ni Judas, isang mapanganib na paunang bayad para sa isang trahedyang hindi inaasahan ni Flor. Bagwa, pasensya na, Ate Flor.
Pero mas mahalaga ang sikmura ng pamilya ko kaysa sa hustisyang ipinaglalaban mo. Sa mundong ito ang katapatan ay para lamang sa mga taong mayaman. Ang bawat salitang binitawan ni Maricar ay tila isang malamig na agos ng tubig na dumaan sa likuran ni Flor. Nakatayo ang dalawa sa gilid ng garahe kung saan ang madaling araw ay nagbibigay pa lamang ng manipis na liwanag sa paligid. Sa kamay ni Maricar ay isang makapal na sobrang kulay kape, ang kabayaran sa paniniktik nito sa bawat kilos ni Flor. Ang masakit sa mismong sandaling iyon ay hawak ni Flor ang isang maliit na pouch na naglalaman ng kanyang huling ipon. Balak sana niyang ibigay ito kay Maricar bago siya umalis patungo sa simbahan bilang pasasalamat sa inaakala niyang tapat na pagsasama. Ang ironya ng sitwasyon ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Ang taong hiningan niya ng tulong para itago ang kanyang mga kagamitan ay siya ring nagbukas ng pinto para sa kanyang mga kaaway. Maricar, bakit? Ang tinig ni Flor ay isang pira-pirasong tunog na halos hindi mabuo. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod at ang maliit na pouch sa kanyang kamay ay dahan-dahang nalaglag sa damuhan nang walang tunog. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin mahapdi sa bawat paglunok. Binayaran ako ni Doña Consuelo, ate. Sinabi niya sa akin ang lahat. Paliwanag ni Maricar, ang kanyang boses ay walang bakas ng pagsisisi, bagkus ay puno ng depensa. Sinabi niya na magnanakaw ka rin naman, nagagamitin mo lang ang mga ilustre para umangat. Kaya bakit hindi ko gagawin ang parehong bagay? Kinuha ko na ang totoong USB sa bag mo kagabi habang natutulog ka. Ibinigay ko na sa kanya. Tila gumuho ang langit sa ibabaw ni Flor. Ang USB na ibinigay ni Rafael, ang akala niyang pag-asa, ay wala na sa kanya. At higit sa lahat, ang tiwala na ibinigay niya sa kapatid-kapatirang turing niya kay Maricar ay nayurakan na parang tuyong dahon sa ilalim ng sapatos. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ito ay isang malalim at maduming sugat sa kanyang pagkatao. Kaya pala palagi kang nakabuntot sa akin. Bulong ni Flor. Tumingin siya sa mga kamay ni Maricar na mahigpit na nakakapit sa sobre ng pera. Sa sandaling iyon, ang mukha ng assistant na dati ay puno ng ngiti at tawa ay tila naging isang halimaw sa kanyang paningin. Sana ay mabusog ka sa perang iyan, Maricar. Sana ay hindi ka mabulunan sa bawat subo mo dahil bawat sentimo niyan ay galing sa pagbebenta ng kaluluwa ng taong itinuring kang pamilya. Tumalikod si Maricar at mabilis na naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mabilis na hakbang sa graba ay tila isang hudyat ng tuluyang pag-iisa ni Flor. Naiwan si Flor sa gitna ng malamig na hangin ng umaga. Ang kanyang mga mata ay tuyo, tila naubos na ang lahat ng luha sa nakaraang mga gabi. Doon sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagiging abandonado. Ang pamilya ilustre si Rafael at ngayon pati si Maricar, lahat sila ay may kani-kaniyang agenda. Lahat sila ay may kani-kaniyang presyo. Kinuha ni Flor ang kanyang bag at pumasok sa loob ng sasakyang magdadala sa kanya sa simbahan. Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa maliit na salamin, nakita niya ang isang babaeng hindi na niya kilala. Ang dating maamo at mapagpatawad na mukha ay napalitan ng isang anyong matigas at puno ng determination. Kung ang lahat ay handang maging traidor, kung ang lahat ay may itinatagong patalim sa likod ng kanilang mga ngiti, bakit pa siya magpapakumbaba? Ang kanyang puso na dati ay parang isang malambot na tela, ay unti-unting nagiging kasing tigas ng mga hibla ng gintong pinaghirapan ng kanyang ina. Sa altar ng kasinungalingan, sino nga ba ang magsasakripisyo? Ang tanong na paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan habang papalapit ang sasakyan sa malaking cathedral. Kung wala na akong pwedeng pagkatiwalaan, ako na mismo ang magiging sarili kong tagapagligtas. Ngunit sa loob ng kanyang bag, may isang maliit na bagay na hindi napansin ni Maricar, isang lumang litrato ng kanyang ina na may nakasulat na mensahe sa likod. Isang mensaheng maaaring magpabago sa lahat ng plano ng mga ilustre, higit pa sa anumang USB drive. Ngumiti ka, Florencia. Siguraduhin mong mukha kang masayang katulong sa kasal na ito dahil ang bawat luhang ipapakita mo ay magiging bala para sa sarili mong libingan. Ang bulong ni Doña Consuelo ay tila isang malamig na dampi ng yelo sa batok ni Flor habang naglalakad sila papasok sa Manila Cathedral. Ang loob ng cathedral ay nababalot ng bango ng libu-libong puting rosas at mamahaling insenso, isang amoy na para kay Flor ay amoy ng isang marangyang lamay.
Ang liwanag mula sa malalaking chandelier ay tumatama sa mga diamante ng mga panauhin na lumilikha ng isang nakakasilaw, ngunit huwad na kinang. Sa labas ang ingay ng mga reporter at ang kislap ng mga camera ay walang tigil. Naroon si Aling Chona, ang kilalang reyna ng social media gossip na kasalukuyang naka-livestream sa harap ng milyon-milyong manonood. Ang kanyang boses ay puno ng excitement habang ibinabalita ang kasal ng siglo. Hindi alam ng madla na ang bawat dekorasyong nakikita nila ay binayaran mula sa perang ninakaw sa pawis at dangal ng isang babaeng tahimik na naglalakad sa gilid. Sa loob ng holding room ng bride, tumambad kay Flor ang isang imaheng tila humihiwa sa kanyang mga mata. Nakatayo si Bianca sa harap ng isang higanting salamin, suot ang gintong gown, nakaisa-isang alaala ng ina ni Flor. Ang mga hibla ng ginto ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, tila sumisigaw ng tulong. Ang gown na sadyang pinutol at binago ay mukhang pilit sa katawan ni Bianca, ngunit ang dalaga ay nakangiti nang may kagalakan, tila suot niya ang isang tropeo ng kanyang pagnanakaw. Flor, ayusin mo ang laylayan nito. May nakalaylay na sinulid, utos ni Bianca nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang tono ng boses nito ay tila nag-uutos sa isang aso. Dahan-dahang lumuhod si Flor sa sahig. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ang telang tinahi ng kanyang ina. Naramdaman niya ang bawat tahi, ang bawat hirap na ibinuhos ni Aling Rosa sa obrang ito. Isang butil ng pawis ang gumulong sa kanyang noo habang maingat niyang inaayos ang sinulid. Isang tahimik na paumanhin ang namutawi sa kanyang isipan para sa kanyang ina. Pasensya, nanay. Hinayaan kong madumihan nila ang gawa mo, ang bulong ng kanyang puso. Ngunit sa likod ng pighating iyon, naramdaman ni Flor ang USB drive sa loob ng kanyang bulsa. Ang USB na ibinigay ni Rafael, ang USB na alam niyang pinalitan na ni Maricar. Sa isang sulok ng silid, nakita ni Flor si Rafael na nakatayo nakikipag-usap sa ilang mga bisita. Nang magtama ang kanilang mga mata, walang mababasang anumang emosyon sa mukha ng abogado. Ang init at kalinga na ipinadama nito kagabi ay tila isang malayo at malabong panaginip. Ngayon si Rafael ay bahagi na ng mundong ito ng mga ilustre, isang mundong handang lumamon sa kanya ng buo. The ceremony is about to start, anunsyo ng isang wedding coordinator. Tumayo si Flor at tumabi sa gilid habang nagsisimulang maglakad si Bianca patungo sa pintuan ng cathedral. Ang musika ng wedding march ay nagsimulang tumugtog, isang maringal na tunog na tila isang hudyat ng simula ng wakas. Habang naglalakad ang bride sa aisle, ang lahat ng mata ay nakapako sa gintong kinang ng kanyang suot. Ang mga tao ay nagbubulungan sa pagkamangha, hindi alam ang dugong dumanak para sa bawat hiblanyon. Naramdaman ni Flor ang pagbigat ng kanyang bag sa kanyang balikat. Sa loob niyon ay ang kanyang laptop at ang USB na magsisilbing mitya ng pagsabog. Alam niyang sa oras na isalang niya ito, sa control booth wala nang balikan. Ngunit isang tanong ang biglang pumasok sa kanyang isip. Kung alam ni Consuelo ang tungkol sa USB dahil kay Maricar, ano ang naghihintay sa kanya sa oras na pindutin niya ang play? Habang papalapit si Bianca sa altar, kung saan naghihintay ang kanyang groom at ang buong pamilya ilustre, napansin ni Flor ang isang kakaibang ngiti sa mukha ni Doña Consuelo. Ito ay hindi ngiti ng isang masayang ina, kundi ngiti ng isang mangangaso na nakitang pumasok na ang biktima sa bitag. Ang pintuan ng cathedral ay dahan-dahang isinara na nagresulta sa isang malakas na tunog ng paglapat ng kahoy na tila nagkukulong sa lahat ng lihim sa loob. Akala mo ba ay ikaw ang pinakamatalino sa silid na ito? Florencia, sa mundong ito, ang mga tulad mo ay ginagawa lamang tuntungan para hindi madumihan ang aming mga paa. Ang tinig ni Doña Consuelo ay tila isang malupit na bulong na humahalo sa maringal na tunog ng organo sa loob ng cathedral. Habang ang lahat ay nakatuon ang pansin sa paglalakad ni Bianca patungo sa altar, dahan-dahang nagtungo si Flor sa gilid, malapit sa control booth ng audiovisual system. Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Hawak niya ang USB, ang device na akala niya ay maglalaman ng katotohanang magpapabagsak sa mga ilustre. Sa isang iglap habang nasa gitna ng seremonya, ang lahat biglang nagdilim ang paligid at bumukas ang mga higanting screen sa loob ng cathedral. Inasahan ni Flor na makikita ng lahat ang video ni Mateo sa kasino o ang mga pekeng dokumento ng kumpanya.
Ngunit ang bumungad sa screen ay isang imaheng hindi niya inaasahan. Ang video ay nagpapakita kay Flor, mismong si Flor, na tila malayang pumipirma sa dokumento ng pag-amin sa krimen habang may hawak na makapal na pera at nakangiti ng may katusuhan. Ang kuha ay tila sadyang inayos at manipulado deepfake upang magmukhang siya ay kusang loob na tumanggap ng suhol para aminin ang kasalanan ni Mateo. Kasunod nito ay ang mga kuha ni Flor na tila nagnanakaw ng mga alahas mula sa silid ni Doña Consuelo, mga tagpong sadyang itinanim at kinuhanan ng palihim ni Maricar. Isang malakas na singhap ang umalingaw-ngaw sa buong cathedral. Ang boses ni Aling Chona ay narinig sa kanyang livestream puno ng pandidiri. Ang kapal ng mukha, ang babaeng ito na itinuring na pamilya ng mga ilustre, siya pa pala ang ahas na tumutuklaw sa kanila. Tumayo si Doña Consuelo at naglakad patungo sa gitna sa tapat ng mga kamera. Ang kanyang mukha ay puno ng huwad na pighati. Ang mga mata ay nangingilid ang luha na tila isang martir na ina. Patawarin ninyo kami sa eksenang ito. Wika ni Consuelo sa mikropono, ang kanyang boses ay nanginginig sa husay ng pag-arte. Matagal naming itinago ang sakit na ito. Si Florencia ay may sakit sa isip. Labis siyang naging obses sa aming pamilya at nang hindi niya makuha ang gusto niya, sinubukan niya kaming itimbre at pagnakawan. Ibinigay namin sa kanya ang lahat. Pati ang huling alaala ng kanyang ina ay isinuot ng anak ko para lang gunitain ang sining ng pamilya niya, ngunit ganito ang isusukli niya. Naramdaman ni Flor ang uunti-unting pagguho ng kanyang tuhod. Ang bawat mata sa loob ng simbahan ay nakatingin sa kanya ng may puot at pangungutya. Ang cathedral na dati ay tila sagrado ay naging isang arena ng kanyang pampublikong pagbitay. Lumingon siya kay Rafael, nagmamakaawa ang kanyang mga mata para sa tulong, ngunit ang abogado ay nanatiling nakatayo sa tabi ni Consuelo, ang mukha ay kasing lamig ng marmol. Attorney Rafael, can you confirm the legal standing of this woman? Tanong ng isang reporter na sadyang nakapasok sa loob. Base sa mga ebidensyang hawak namin. Simula ni Rafael, ang boses ay walang bahid ng emosyon. Si Ms. Santos ay haharap sa mga demanda ng qualified theft at falsification of documents. She is indeed a danger to this family. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang matalim na balisong na paulit-ulit na bumabaon sa dibdib ni Flor. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at puso ay siya palang humahawak sa lubid na nakapulupot sa kanyang leeg. Ang amoy ng mga rosas ay naging amoy ng nabulok na laman sa kanyang pangamoy. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na nagtahi ng kagandahan na ngayon ay tila marumi sa paningin ng mundo. Dahan-dahang lumapit ang dalawang unipormadong pulis sa kinalalagyan ni Flor. Ang tunog ng kanilang mga posas na inilalabas mula sa sinturon ay tila huling tunog ng batingaw para sa kanyang kalayaan. Miss Florencia Santos, sumama ka sa amin ng mahinahon, wika ng pulis habang hinahawakan ang kanyang braso ng marahas. Napatingin si Flor kay Bianca na nasa altar, suot pa rin ang gintong gown. Ang dalaga ay nakangisi, isang ngising puno ng tagumpay habang hinihimas ang telang ninakaw. Sa sandaling iyon, sa gitna ng matinding kahihiyan at sakit, may isang maliit na kislap ng galit ang nabuhay sa kaibuturan ng kaluluwa ni Flor. Isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing talim ng kidlat sa gitna ng bagyo. Hanggang kailan mo hahayaang ang mga kamay na nagtatahi ng ginto ay manatiling nakagapos sa bakal na rehas ng kanilang kasinungalingan? Tumayo ng tuwid si Flor kahit na ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang paningin ay hindi na nakatuon sa mga pulis, kundi sa isang maliit na detalye sa gown na suot ni Bianca, isang detalyeng tanging ang isang tunay na manlilikha lamang ang nakakaalam. Bitawan ninyo ako, hindi pa tapos ang palabas. Ang tinig ni Flor ay hindi na ang nanginginig na tinig ng isang biktima. Ito ay isang utos matalim, malamig at may kapangyarihang nagpatahimik sa buong cathedral. Ang mga pulis na humahawak sa kanyang braso ay tila napatigil, hindi dahil sa dahas, kundi dahil sa awtoridad na namumutawi sa kanyang mga mata. Sa gitna ng matinding kahihiyan, sa gitna ng mga matang mapanghusga, tumayo si Flor, nang tuwid ang kanyang leeg ay tila isang matibay na haligi na hindi kayang tumpakin ng kahit anong bagyo. Anong sinasabi mo, Florencia? Ang boses ni Doña Consuelo ay bakas ng inis, bagaman pilit niyang pinapanatili ang kanyang maskara sa harap ng mga kamera. Tapos na ang lahat, aminin mo na ang pagkatalo mo. Isang mapait at nakakangilong tawa ang kumawala sa mga labi ni Flor.
Tiningnan niya si Bianca na nasa altar suot ang gintong gown na ninakaw sa kanya. Ang akala ninyo ay tapos na nagkakamali kayo. Ang akala ninyo ay ang USB na iyan ang tanging hawak ko, nakalimutan ninyo kung sino ako. Ako si Florencia Santos, ang nag-iisang tagapagmana ng sining ni Rosa Santos. At ang suot mo ngayon, Bianca, ay hindi lamang isang damit. Ito ay isang ebidensya ng pagnanakaw sa intellectual property. Sa sandaling iyon, ang malalaking pintuan ng cathedral ay muling bumukas. Sa pagkakataong ito, hindi mga panauhin ang pumasok. Tatlong lalaking nakasuot ng formal na itim na Amerikana, may dalang mga briefcase ang mabilis na naglakad patungo sa altar. Sila ang mga legal representative ng Velasco Group of Companies, ang pinakamalaking karibal ng pamilya Ilustre sa industriya ng fashion at real estate. Kami ang kinatawan ng Velasco Group, pahayag ng nangungunang abogado. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa sound system ng simbahan. Narito kami para ipatupad ang isang cease and desist order. Ang disenyo ng gown na suot ni Miss Bianca Ilustre, kasama ang lahat ng copyright at intellectual property rights nito, ay legal nang ibinenta ni Miss Florencia Santos sa aming kumpanya bago pa magsimula ang seremonyang ito. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong katedral. Maging ang live stream ni Aling Chona ay tila tumigil sa pag-ikot. Ibig sabihin, pagpapatuloy ni Flor, habang dahan-dahang lumalapit kay Bianca, ang bawat segundong suot mo ang gown na iyan sa harap ng mga camera sa isang event na binayaran ng mga sponsor ay isang malubhang paglabag sa batas. You are wearing a stolen masterpiece, and as of this moment, my legal team has the right to demand its immediate removal. What you're crazy, sigaw ni Bianca, ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng mga dekorasyon sa altar. Hindi ko ito huhubarin. Kasal ko ito. Hindi na ito kasal, Bianca. Ito ay isang crime scene. Malamig na tugon ni Flor. Lumingon siya kay Aling Chona. Aling Chona, huwag mong ititigil ang camera dahil may huling regalo pa ako para sa lahat. Gamit ang kanyang cellphone na hindi napansin ng mga pulis, pinindot ni Flor ang isang link. Biglang nagbago ang imahe sa mga malalaking screen ng cathedral. Hindi na ito ang edited na video ni Consuelo. Ito ay isang hilaw madilim, ngunit malinaw na footage mula sa isang nakatagong camera sa loob ng silid ni Bianca, isang camera na hindi nakita ni Maricar. Sa screen nakita ng buong mundo si Doña Consuelo na may hawak na gunting pilit na ginugupit ang orihinal na tela ng nanay ni Flor habang tumatawa. Narinig ang kanyang boses. Gupitin mo yan, ang basahang ito ay magiging tuntungan lang ni Bianca. Ang mga santos ay ipinanganak para maging alipin natin. Ang boses ni Consuelo ay tila isang sampal na gumising sa lahat ng nanonood. Ang kanyang huwad na pagiging martir ay gumuho sa isang iglap. Ang mga bulong-bulungan sa cathedral ay naging isang malakas na hiyaw ng pagkagalit. Ang mga pulis na humahawak kay Flor ay dahan-dahang binitawan ang kanyang braso at sa halip ay tumingin kay Doña Consuelo at Mateo nang may pagdududa. Attorney Rafael? Ang nangangatal na boses ni Mateo lumingon sa kanyang abogado para sa tulong. Ngunit si Rafael ay nanatiling nakatayo sa tabi ni Flor. Sa unang pagkakataon, nakita ni Flor ang isang manipis na ngiti sa mga labi nito. Isang ngiti na hindi para sa mga ilustre, kundi para sa kanya. The USB I gave you was indeed a decoy, Flor. Bulong ni Rafael sapat lang para marinig niya. Dahil alam kong ititraidor ka ni Maricar, I needed them to feel safe. I needed them to expose their own evil in front of the world. You are the alpha, Flor. You just needed the right stage. Napako ang tingin ni Flor kay Rafael. Ang galit at sakit na naramdaman niya kanina ay humalo sa isang nakakalitong pagkamangha. Ngunit wala nang oras para sa paliwanag. Lumapit si Flor kay Bianca, hinawakan ng isang bahagi ng gintong tela sa balikat nito at sa isang mabilis na galaw hinila niya ang isang loose thread. Ang ginto ay hindi nabubulok, wika ni Flor, habang nakatingin sa mga mata ni Bianca. Pero ang mga taong nagsusuot nito para itago ang kanilang baho, sila ang unang nangangalawang. Wala kayong karapatang hawakan ako. Kasal ko ito. Ito ang pinakamahalagang araw ng buhay ko. Ang boses ni Bianca ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng katedral, isang matinis na tili na puno ng desperasyon at kahihiyan. Ngunit ang mga kinatawan ng Velasco Group ay hindi natinag. Sa harap ng libu-libong mata na nanonood sa live stream ni Aling Chona, ang katedral ay hindi na tahanan ng Diyos, kundi isang entablado ng paghuhukom. Ang marangyang selebrasyon ay nauwi sa isang mabilis
at malupit na pagbabaklas ng isang huwad na imperyo. Miss Illustre, ang gown na suot ninyo ay isang ebidensya ng pagnanakaw at paglabag sa intellectual property rights. Mariing pahayag ng abogado ng Velasco Group. Mayroon kaming utos mula sa korte na bawiin ang disenyo. Maaari nating gawin ito sa loob ng vestry nang may kaunting dignidad o maaari nating hayaan ang mga pulis na gawin ito dito mismo sa harap ng mga camera. Mommy Mateo, gawin ninyo ang paraan. Sigaw ni Bianca. Ang kanyang mukha ay nababalot na ng naghalong luha at maskara. Ngunit nang lumingon siya sa kanyang pamilya, ang nakita niya ay ang sarili niyang pagkawasak. Si Mateo ay nakatayo sa gilid, ang mukha ay kasing puti ng papel. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita. Ang bawat kislap ng camera ay tila isang bala na tumatama sa kanyang pagkatao. Alam niya na sa oras na lumabas ang katotohanan tungkol sa pera ng kumpanya, hindi lang ang kanyang pangalan ang mawawala, kundi ang kanyang kalayaan. Si Doña Consuelo naman ay tila isang reynang nawalan ng trono sa isang iglap. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa malaking screen na paulit-ulit na ipinapakita ang kanyang kalupitan. Fake news iyan, manipulado ang video na iyan. Pilit niyang sigaw, ngunit ang kanyang boses ay lunod na sa kagalitang nararamdaman ng mga tao sa loob ng simbahan. Ang katotohanan ay hindi kailanman nagiging fake news, Doña Consuelo, wika ni Flor habang dahan-dahang lumalapit sa altar. Ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat at dangal. Tinitigan niya ang kanyang biyenan sa mga mata. Ang mga matang dati ay kinatatakutan niya, ngunit ngayon ay nakikita na lang niya bilang mga tuyong balon ng kasakiman. Pag-usapan natin ito. Pamilya tayo, di ba? Pabulong na pakiusap ni Consuelo, isang huling subok ng kanyang manipulasyon. Pamilya, otherwise, ay papaya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Flor. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw ng alaala ng namayapang ina ng kanilang miyembro. Ang pamilya ay hindi ginagawang tuntungan ng buhay ng iba para lang manatiling matayog. Tinapos ninyo ang pagiging pamilya natin noong gabing pilit ninyo akong pinapirma sa kasalanang hindi ko ginawa. Dahan-dahang itinaas ni Flor ang kanyang kamay at hinawakan ang balikat ng gown na suot ni Bianca. Sa isang mabilis na galaw, hinila niya ang isang bahagi ng tela na sadyang tinahi ng maluwag ng mananahi. Ang mananahi na lingid sa kaalaman ng lahat ay isa rin sa mga naagrabyado ng mga ilustre. Ang gintong hibla ay dahan-dahang nalaslas na nagresulta sa pagbagsak ng isang bahagi ng manggas. Ang damit na ito ay para sa isang babaeng may dangal. At ikaw, Bianca, ay walang karapatang dalhin ang sining ng nanay ko, malamig na sabi ni Flor. Ang mga tao ay nagsimulang mag-ingay. Ang mga bisitang dati ay yumuyukod sa mga ilustre, ay ngayon ay nagbubulungan ng may pangungutya. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga pulis ay lumapit na kina Mateo at Consuelo. Hindi na para arestuhin si Flor, kundi para sa mga kasong financial fraud at destruction of private property na mabilis na isinampa ni Rafael. Attorney Rafael, traidor ka, sigaw ni Mateo habang pinoposasan siya ng mga pulis. Akala ko ba ay panig ka sa amin? Tumingin si Rafael kay Mateo nang may matinding pait. Ang katarungan ay walang pinapanigan kundi ang katotohanan, Mateo, at ang katotohanan ay matagal na ninyong kinalimutan. Lumingon si Rafael kay Flor. Sa gitna ng ingay at gulo, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. May isang pangako sa tingin na iyon, isang pangako na ang laban ay hindi pa tapos, ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay nalampasan na. Naiwan si Bianca sa altar, yakap-yakap ang sarili, habang ang gintong gown ay unti-unting nasisira sa kanyang katawan. Ang kanyang pangarap na kasal ng siglo ay naging kahihiyan ng siglo. Sa kabilang dako, si Flor ay dahan-dahang naglakad palayo sa altar, bitbit ang isang maliit na piraso ng gintong tela na kanyang nakuha. Habang lumalabas siya ng katedral, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang muka. Naramdaman niya ang hangin sa kanyang balat, isang malinis at sariwang hangin na matagal na niyang hindi nalalasap. Ang bawat hakbang niya palayo sa simbahan ay tila pagtatapon ng bawat bigat na dinala niya sa loob ng 7 taon. Ang bawat kislap ng camera sa labas ng cathedral ay tila mga kidlat na tumatama sa gumuguho ng dangal ng mga ilustre. Habang hinihila ng mga pulis sina Mateo at Doña Consuelo patungo sa naghihintay ng mga mobile unit, ang sigawan ng mga tao at ang walang tigil na tanong ng mga reporter
ay bumuo ng isang nakatutulig na ingay. Mateo, Mateo, totoo bang nagnakaw ka para lang pambayad sa sugal? Doña Consuelo, may komento ba kayo sa kumakalat na video ng pagmamaltrato ninyo sa inyong manugang? Si Mateo na dati ay laging nakataas ang noo at may pilit na ngiti para sa publiko ay nakayuko ngayon. Ang kanyang mamahaling tuxedo ay gusot-gusot at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sa isang pagkakataon nang makita niya si Flor na nakatayo sa tuktok ng hagdan ng simbahan, pilit siyang kumawala sa hawak ng pulis. Flor, Flor, pakiusap. Tulungan mo ako. Ang kagyat na pagsigaw ni Mateo, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Mahal mo ako, di ba? Sabihin mo sa kanila na hindi totoo ang lahat. Sabihin mo na nagkamali lang sila. Tumingin si Flor sa lalaking minahal niya ng 7 taon. Nakita niya ang bawat butil ng pawis sa noo nito, ang panginginig ng mga labi nito. Ngunit sa halip na awa ang tanging naramdaman ni Flor ay ang lamig ng katotohanan. Dahan-dahang lumapit si Flor sa kanya sapat lang para marinig ni Mateo ang kanyang mga salita sa gitna ng kaguluhan. Ang pag-ibig ko sa iyo, Mateo, ay inilibing mo mismo noong gabing ibinigay mo sa akin ang panulat para akuin ang mga kasalanan mo. Ang boses ni Flor ay mahinahon, ngunit kasing talim ng labaha. Huwag mong hingin ang tulong ko ngayon dahil ang babaeng mahal mo ay pinatay ninyo na. Sa tabi ni Mateo, si Doña Consuelo ay nananatiling matigas. Kahit na may posas ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata, ay nananatiling nanlilisik kay Flor. Akala mo ba ay panalo ka na, Florencia? Marami akong koneksyon. Isang tawag ko lang mababaligtad ko ang lahat ng ito. Doon ay humakbang si Rafael de Vega. Tumayo siya sa pagitan ni Flor at ni Consuelo, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng semento. Wala na ang mga connection mo, madam. Ang Velasco Group ay kinuha na ang lahat ng shares ninyo sa kumpanya dahil sa utang. At ang bawat taong akala mo ay kakampi mo, sila ang unang nagbigay sa akin ng ebidensya laban sa inyo. Yumuko si Rafael at bumulong sa tainga ng matanda isang bulong na nagpatingkad sa luntiang kulay ng mukha ni Consuelo. Nakalimutan mo na ba ang batang lalaking iniwan mo sa isang ampunan sa Binondo? 30 taon na ang nakalilipas. Ang batang isinakripisyo mo para lang makapasok sa pamilya ilustre. Ngayon, Doña Consuelo, ang batang yun ang mismong kumuha ng korona mo. Nanlaki ang mga mata ni Consuelo. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa gulat at kilabot. Hindi siya nakapagsalita habang isinasakay siya sa loob ng sasakyan ng pulis. Ang kanyang huling imahe ay ang mukha ni Rafael, ang anak na itinapon niya, na ngayon ay naging katarungan para sa lahat ng kanyang biktima. Nang makaalis ang mga sasakyan ng pulis, tila unti-unting kumalma ang paligid. Naiwan si Flor sa harap ng katedral habang ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng mahabang anino sa semento. Nilapitan siya ni Rafael. Ang matikas na abogado ay tila nabawasan din ng isang mabigat na pasanin sa kanyang balikat. Tapos na, Flor, ang mahinang sambit ni Rafael. Inabot niya ang kamay ni Flor hindi para humingi ng anuman, kundi para magbigay ng suporta. Tumingin si Flor sa munting piraso ng gintong hibla na hawak niya. Hindi pa, Rafael. Marami pa akong kailangang ayusin. Marami pang sugat na kailangang tahiin. At narito ako para samahan ka sa bawat tahinyon. Tugon ni Rafael, ang kanyang mga mata ay puno ng tapat na pangako. Sa di kalayuan nakita ni Flor ang kanyang assistant na si Maricar na nakatayo sa gilid ng kalsada, yakap-yakap ang kanyang bag at umiiyak. Nang magtama ang kanilang paningin, mabilis na tumalikod si Maricar at naglakad palayo dala ang kahihiyan ng kanyang pagtataksil. Alam ni Flor na hindi na niya kailangang maghiganti pa rito. Ang konsensya ni Maricar ang magsisilbing habambuhay nitong bilangguan. Huminga ng malalim si Flor. Ang hangin ay amoy ulan at amoy laya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya na ang kanyang mga kamay ay hindi na nakagapos sa utang na loob o sa maling pag-ibig. Ang mga kamay na ito ay muling lilikha ng sining, ngunit sa pagkakataong ito, ang sining na iyon ay para sa kanyang sarili. Ang masakit sa katotohanan ay hindi ang pagkabunyag nito, kundi ang malaman na ang taong nagligtas sa iyo ay siya ring taong naglagay sa iyo sa bingit ng kapahamakan. Nakatayo si Flor sa gilid ng Manila Bay, kung saan ang langit ay nagdidilim na at ang kulay ng dapit hapon ay tila nag-aagaw na kahel at lila. Ang bango ng alat ng dagat ay humahalo sa amoy ng insenso na kumapit sa kanyang damit mula sa cathedral.
Sa tabi niya nakasandal si Rafael sa kanyang sasakyan, ang kanyang mukha ay nababakas ng pagod ngunit may kakaibang linaw sa kanyang mga mata. Sino ka ba talaga, Rafael? Ang tanong ni Flor, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may talim na hindi kayang baliwalain. Ang tagapagligtas ko o ang huling taong gagamit sa akin para sa sarili mong paghihiganti? Napatigil si Rafael. Dahan-dahan siyang humarap kay Flor, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon. Narinig mo ako sa hardin, hindi ba? Noong kausap ko ang nanay ko sa telepono. Gagamitin ko ang babaeng ito. Yan ang sabi mo, ulit ni Flor. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagod na muling pagtaksilan. Akala ko, Rafael, ikaw ang kaibahan sa lahat ng dumi sa mansyong iyon. Pero tila isa ka lang din palang ilustre na marunong magbalat kayo. Humakbang si Rafael palapit sapat lang para maamoy ni Flor ang lavender sa kanyang polo. You're right, Flor, ginamit kita. Noong una, ikaw lang ang susi ko para pasabugin ang pamilyang iyon mula sa loob. I wanted them to suffer the way my mother suffered nang itapon kami ni Consuelo sa kalsada para lang sa ambisyon niya. I was angry and you were the perfect tool. Tumalikod si Flor, ayaw niyang makita ang katotohanan sa mga mata nito. Ngunit hindi tumigil si Rafael. But I didn't expect you, Flor. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi ko inaasahan na sa gitna ng lahat ng pait mo mananatili kang tapat sa sining mo, na kahit ginugupit na nila ang gown ng nanay mo, mas iniisip mo pa rin ang dangal kaysa sa galit. You weren't just a tool anymore, you became my conscience. Hinarap siya ni Flor, ang kanyang puso ay pumipintig sa gitna ng pagdududa at pag-asa. Conscience, Rafael, inilagay mo ako sa panganib. Hinayaan mong itaboy ako ng mga pulis sa harap ng maraming tao. I had to make them feel they won, Flor, because that was the only way to make them talk. Kung hindi ko pinalitan ng USB, hindi mo ilalabas ang video ng nanay mo at ang ebidensya ng Velasco Group. It was a gamble at alam kong nasaktan kita. For that, I will spend the rest of my life making it up to you if you let me. Dahan-dahang kinuha ni Flor ang panyong lavender mula sa kanyang bulsa, ang panyong naging saksi sa kanyang mga luha. Inabot niya ito kay Rafael. Isang tahimik na pagbabalik ng hiram na kalinga. Huwag mong ipangako ang buhay mo sa akin dahil lang sa guilt, Rafael, sabi ni Flor. Tapos na ang utang na loob ko sa mga ilustre. Ayokong magkaroon ng bagong utang na loob sa iyo. Kinuha ni Rafael ang panyo ngunit hinawakan din niya ang mga kamay ni Flor. Sa gitna ng dalampasigan, habang ang mga alon ay humahampas sa mga bato, isang tahimik na sandali ang namagitan sa kanila. Kinuha ni Flor ang isang piraso ng gintong hibla mula sa kanyang bulsa at itinali ito sa butones ng polo ni Rafael. Itatabi ko ang dangal ko, pero itatabi mo rin ang alaala ng gabing ito, hindi bilang utang kundi bilang paalala na ang ginto ay hindi kailanman nagiging tanso kahit anong putik ang itapon dito. Bahagyang napangiti si Rafael, isang ngiting hindi nakakarating sa kanyang mga labi noon. Saan ka pupunta ngayon? Babalik ako sa Quiapo. Sagot ni Flor nang may paninindigan. Doon sa maliit na shop ni nanay. Bubuhayin ko ang pangalan niya nang wala nang ilustreng nakakabit sa akin. Tumango si Rafael. I'll be watching from afar, Flor. Hanggang sa maging handa ka, nang hayaan akong lumapit ng walang dalang bitag. Sumakay si Flor sa taxi na huminto sa kanilang tapat. Habang umaandar ang sasakyan, tiningnan niya sa side mirror si Rafael na unti-unting lumiliit sa dilim. Pakiramdam niya ay malaya na siya, ngunit may isang bahagi ng kanyang puso na tila naiwan sa kamay ng abogado. Habang binubuksan ni Flor ang kanyang bag, napansin niya ang isang maliit na susi na hindi niya pagmamay-ari. May nakasabit na tag dito na may nakasulat na, "The vault is yours. The truth about 1994 is inside." Ano ang nangyari noong 1994? At anong vault ang tinutukoy nito? Biglang tumunog ang cellphone ni Flor. Isang unregistered number ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, tanging mabigat na paghinga lamang ang narinig niya bago ang isang pamilyar at nakapanghihilakbot na boses ang bumulong. Akala mo ba ay madali akong mabulok sa kulungan, Florencia? Ang ginto ay pwedeng matunaw at sisiguraduhin kong kasama kang masusunog. Ang amoy ng luma at maalikabok na tela sa Quiapo ay tila isang yakap ng amang matagal nang nawalay. Habang hinihipan ni Flor ang alikabok sa ibabaw ng lumang makinang pantahi ng kanyang ina,
Naramdaman niya ang bawat gasgas sa kahoy nito mga pilat ng kahirapan at pagsisikap na mas higit pa sa anumang kinang ginto sa mansyon ng mga ilustre. Hawak ni Flor ang maliit na susi na iniwan ni Raphael sa kanyang bag. Ang susi ay may tatak ng isang lumang bangko sa Binondo. Nang makarating siya sa vault na tinutukoy nito ang bumungad sa kanya, ay hindi mga alahas o pera, kundi mga lumang dokumento mula noong 1974. Ang mga papel ay kupas na ngunit ang mga letrang nakasulat doon ay tila mga buhay na saksi sa isang krimeng matagal nang ibinaon sa limot. Nabasa ni Flor ang orihinal na kontrata ng disenyo ng ginintuang hibla. Hindi ito pag-aari ng mga ilustre. Ang disenyo ay ninakaw ni Doña Consuelo mula sa ina ni Flor noong bago pa man siya ipanganak. Ang tulong na ipinagmamalaki ni Consuelo para sa operasyon ng kanyang ina ay hindi galing sa kanilang bulsa. Iyon ay bahagi lamang ng kinita ng disenyo na kinamkam nila. Ang utang na loob na naging tanikala ni Flor sa loob ng 7 taon ay isang malaking kasinungalingan. Ang pamilya ilustre ang may utang sa kanya. Isang malakas na katok sa pinto ng shop ang nagpabalik kay Flor sa realidad. Sa labas ng salamin na pinto nakatayo si Raphael. Wala itong dalang mga papeles, wala ring dalang bulaklak. Tanging ang kanyang sarili lamang ang dala niya nakatayo sa gitna ng mataong kalsada ng Quiapo. Alam ko na ang laman ng vault, Raphael, wika ni Flor nang buksan niya ang pinto. Bakit mo ito ibinigay sa akin? Pwede mo itong gamitin para tuluyan silang mabulok sa kulungan. Pumasok si Raphael at tiningnan ang paligid ng maliit na shop. Dahil ang katotohanang iyan ay hindi para sa akin, Flor. Iyan ang huling hibla ng iyong paglaya. Gusto kong ikaw mismo ang humawak sa leeg nila, hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang tunay na may-ari ng lahat ng kinuha nila. Tumitig si Flor sa mga mata ni Raphael. Sa sandaling iyon, ang kilig na naramdaman niya ay hindi na nanggagaling sa kaba o takot, kundi sa isang malalim na respeto. Sinabi sa akin ni Consuelo na hindi pa siya tapos. Nasusunugin niya ako kasama niya. Hayaan mo siyang sumigaw sa loob ng rehas, Flor. Malumanay na sagot ni Raphael habang dahan-dahang hinahawakan ang balikat ng dalaga. Ang apoy niya ay wala ng panggatong. Ang lahat ng koneksyon niya ay pinutol ko na. Wala siyang magagawa kundi ang panoorin ang muling pag-usbong ng pangalang Santos habang ang pangalang Ilustre ay nagiging abo. Kinuha ni Flor ang isang bagong karayom at isang piraso ng gintong sinulid. Sa harap ni Raphael, nagsimula siyang magtahi sa isang maliit na piraso ng puting sida. Hindi ito isang gown para sa isang socialite. Ito ay isang panyo na may bordang pangalan ng kanyang ina. Ang tunog ng makina na umiikot ng maayos at walang palya ay tila isang awit ng tagumpay sa loob ng tahimik na shop. Tutulungan mo ba akong bawiin ang lahat, Raphael? Tanong ni Flor habang hindi pinuputol ang kanyang pagtatahi. Hanggang sa huling hibla, Flor, tugon ni Raphael. Lumapit siya at hinalikan ang tuktok ng ulo ni Flor, isang halik na puno ng proteksyon at tapat na pag-ibig. Sa labas ang ingay ng Quiapo ay tila isang pagdiriwang. Ang mga tao ay naglalakad, ang mga sasakyan ay bumubusina, at ang buhay ay nagpapatuloy. Ngunit sa loob ng maliit na shop na iyon, ang panahon ay tila huminto para sa 2 taong natagpuan ng isa't isa sa gitna ng pagkawasak. Ang ginto ay hindi na isang pabigat. Ito ay naging isang sining na muling magbibigay ng liwanag sa madilim na kalsada ng kanilang nakaraan. Ang banta ni Consuelo ay nananatiling isang anino, ngunit para kay Flor ang anino ay wala ng kapangyarihan kung ang liwanag ay nanggagaling na sa loob ng kanyang sariling puso. 1 taon ang lumipas. Ang amoy ng sariwang sampagita at bagong tabas na seda ay humahalimuyak sa loob ng isang gusali sa gitna ng Makati. Ngunit hindi ito ang mansyon ng mga ilustre. Ito ang Casa de Florencia, ang tahanan ng sining kung saan ang bawat tahi ay may kwento ng katapangan. Nakaupo si Flor sa harap ng kanyang bintana, pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa langit. Hawak niya ang isang lumang dyaryo. Sa maliit na kolum sa gilid, nabasa niya ang balita tungkol sa huling hatol ng korte. Si Mateo Ilustre ay napatunayang nagkasala sa malaking pandaraya, habang si Doña Consuelo ay nananatili sa loob ng pitan unti-unting kinakain ng sariling pait at pangungulila. Si Bianca naman ay balitang namumuhay ng mag-isa sa isang malayong probinsya, malayo sa karangyaang dati, ay kanyang ninakaw.
Naramdaman ni Flor ang isang banayad na haplos sa kanyang balikat. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang bango ng lavender at ang init ng presensya ni Rafael ay sapat na para kumalma ang kanyang puso. Iniisip mo pa rin ba sila? Ang malambot na tanong ni Rafael. Umupo ito sa tabi niya at kinuha ang kanyang kamay. Ang mga kamay na dati ay puro sugat mula sa karayom, ngunit ngayon ay makinis at puno ng dangal. Hindi na dahil sa galit, Rafael. Sagot ni Flor, ang kanyang boses ay parang isang payapang agos ng ilog. Iniisip ko sila dahil doon ko natutunan na ang patawad ay hindi ibinibigay dahil karapat-dapat sila rito. Ibinibigay ko ang patawad dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang galit ay isang mabigat na tela na matagal kong isinuot at sa wakas nagawa ko na itong hubarin. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rafael. Inilapit niya ang kanyang mukha kay Flor at dahan-dahang hinalikan ang likod ng kamay ng dalaga. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng silid ay napuno ng damdamin, isang uri ng pag-ibig na hindi nangangailangan ng magarbo at maingay na altar, kundi isang pangako ng pananatili sa bawat bagyo ng buhay. Nagawa mo na, Flor, bulong ni Rafael. Nabawi mo na ang ginintuang hibla. Hindi lang ang disenyo ni Aling Rosa, kundi ang sarili mong pagkatao. Tumingin si Flor sa gitna ng silid, kung saan nakadisplay ang original na gown ng kanyang ina. Wala na itong mga gupit, wala na itong mga mantsa ng pait. Maingat itong na-restore ni Flor, bawat hibla ng ginto ay muling nakatahi sa tamang lugar nito. Ang gown na iyon ay hindi na simbolo ng pagnanakaw, kundi isang monumento ng tagumpay ng isang anak ng isang babae at ng isang manlilikha. Ang kapayapaan na nararamdaman ni Flor ngayon ay hindi nanggaling sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi sa pagtayo niya sa sariling mga paa. Natutunan niya na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa bigat ng ginto, kundi sa tibay ng sinulid na humahawak sa ating dangal. Sa huling sandali ng dapit hapon, kinuha ni Flor ang isang maliit na karayom at isang gintong sinulid. Itinali niya ito sa kanyang daliri bilang isang huling paalala. Sa bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento, ang kanyang mensahe ay malinaw. Huwag hayaang gupitin ng iba ang iyong mga pangarap. Ikaw ang may hawak ng karayom. Ikaw ang manunulat ng sarili mong kabanata. At sa dulo ng lahat ng pait, laging may naghihintay na ginintuang bukas para sa mga taong hindi sumusuko sa gitna ng dilim. Ang bawat hibla ng gintong sinulid ay muli nang nahanap ang kanyang tamang kinalalagyan, at sa bawat tahi ng katarungan, ang sugat ng kahapon ay unti-unti nang naghihilom. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pagsama sa akin hanggang sa huling yugto ng paglalakbay ni Flor. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, tila nadurog din ang aking puso at naramdaman ko ang hapdi ng bawat gunting noong sandaling nilapastangan ni na Doña Consuelo at Bianca ang kaisa-isang alaala ng nanay ni Flor. Ang tagpong iyon ang pinakamahirap isalaysay dahil alam kong marami sa inyo ang nakaranas din na ang inyong pinakaingatang dangal ay yurakan ng mga taong akala ninyo ay inyong pamilya. Ang bawat salita rito ay bunga ng malalim na pagninilay sa hirap at sining ng buhay hango sa mga tunay na matatag na pusong nakatago sa likod ng mga tahimik na tahanan. Ang ating buhay ay parang isang piraso ng tela. Minsan ito ay sadyang ginugupit, dinudumihan, o pilit na binabago ng iba para sa kanilang sariling kapakanan. Ngunit tandaan ninyo, tulad ni Flor, nasa inyong mga kamay ang karayom. Hindi tayo ang telang basta na lamang pwedeng itapon. Tayo ang manlililok ng sarili nating disenyo. Ang bawat pilat at punit sa ating puso ay maaari nating bordahan ng ginto upang maging isang obra maestrang mas matibay at mas makinang kaysa noong una. Sa tingin ninyo, sapat na ba ang naging kaparusahan para sa mga ilustre? O masyado bang naging mabuti ang puso ni Flor sa kanyang pagpapatawad? Kayo, nasaan kayo ngayon habang pinakikinggan ang dulo ng ating kwento? Marahil ay nagluluto kayo para sa inyong pamilya, naglalaba, o nagpapahinga sa gitna ng inyong pagtatrabaho. Ibahagi ninyo naman sa amin sa comment section kung anong bahagi ng kwento ang pinakanumatok sa inyong puso, dahil dito palaging may nakikinig at handang umunawa sa inyong mga karanasan. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating video para higit pang maraming kababaihan ang makadama na hindi sila nag-iisa sa kanilang laban. Naway manatili kayong matapang, manatiling marangal,
at laging maniwala sa inyong sariling kakayahang magsimulang muli. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-asa. Pamagat ng kwento ang ginintuang hibla ng dangal paunawa. Ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay likhang isip lamang na binuo para sa layuning libangin ang madla at maghatid ng mga positibong mensahe sa buhay.